Magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw. Simulan po natin sa satellite animation ngayong hapon. Sa ngayon nga po, easterlies pa rin o yung mainit at maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, particular na nga po dun sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya mararanasan po natin may mga maulap at maulang panahon po tayo dito po sa may mainland Cagayan, maging sa may Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, pati po dito sa may Quezon, sa Metro Manila, Rizal, maging sa kabuuan ng Bicol Region, sa may Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at maging dito sa Eastern Visayas. So posible pa rin po yung mga flash floods at landslides during moderate to at times heavy rains. Magdala pa rin po tayo ng mga payong pananggapos sa ulan at posible din po yung mga matinding sikat ng araw during the morning. At para naman po dun sa nasa may western section ng ating bansa, meron pong epekto itong northeasterly wind flow sa may Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa may Ilocos Norte, kaya posible din po yung mga isolated light rains. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, generally fair weather naman tayo, may mga tsansa lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. At ngayon nga po yung low pressure area na ating binabantayan ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 12 ng tanghali. At ngayon may high chance na nga po na maging bagyo o mag-develop pa bilang isang mahinang bagyo sa susunod na 24 oras. Kanina nga pong alas 3 ng hapon, huli po natin itong namataan sa layong 1,060 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. At ngayon nga po, nakikita natin, posible po itong magtuloy-tuloy bilang or kumilos sa westward na movement at posible din po na maging bagyo na ito sa susunod na 24 oras at kung maging bagyo na din, ay tatanawagin na po natin ito sa local name na Ramil. Ito naman po yung ating nakikita na posibleng track nitong bagyong Ramil. Ngunit ay highly uncertain pa rin po ang kanyang track. No? So may scenario po tayo, scenario number 1 po, posible po no, mag-westward po ito sa susunod na 24 oras at mag-west-northwestward naman po sa susunod na mga oras after that. Kaya posible na ito po'y tatahakin ito ang Isabela at Cagayan area. Maglalandfall po ito possible by Saturday evening or Sunday morning at tatawid din po hanggang makalabas dito sa may Ilocos Norte or Ilocos Sur area. Yun po yung scenario number 1. Possible scenario number 2 naman po nitong potential na maging bagyo ay medyo southward po na shift or dito po mag-westward motion po ito patungo dito, mag-close approach dito sa may Bicol region by Saturday and then mag-west-northwestward naman po patungo sa may Isabela or Aurora area by Sunday. So, highly uncertain pa po yung magiging scenario or definite track nitong posibleng maging bagyong Ramil, ngunit inaantabay or inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan no, na nasa may silangang bahagi ng Southern, Central, and Northern Luzon na mag-ingat po tayo at maghanda na po sa magiging potensyal na mga banta nitong posibleng maging bagyong Ramil. Ito nga pong LPA ay posible pang mag-develop pa bilang isang tropical storm or worst case scenario, maging severe tropical storm pa ito na may hangin na abot sa 89 to 117 kilometers per hour pagdating naman po ng Sunday. Kaya mag-ingat yung ating mga kababayan at maghanda dito sa ating sama ng panahon. Sa susunod naman po ng mga araw after that, may nakikita din po tayong posible mag-develop na isang low pressure area. Pero sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty nito. Para naman po sa ating aasahan, nalagay ng panahon bukas, asahan po natin, yung easterlies ay magpapatuloy at mayroon po, pa rin po tayong mga makulimlim na panahon na may kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, maging sa may Eastern Visayas. At dito nga po sa may Aurora, sa Quezon, maging sa may Rizal,
dito sa Metro Manila at sa kabuuan ng Bicol Region, asahan po natin magiging makulimlim pa po yung ating panahon. Ngunit sa nalabing bahagi naman po ng ating Luzon area, magiging maliwalas naman po yung ating panahon. Kaya posible nga pumalo hanggang 32 degrees Celsius po dito sa may Lawag, 31 degrees Celsius naman sa Metro Manila at sa Tuguegarao City at sa Tagaytay naman at Legazpi posible umabot hanggang 29 degrees Celsius. Sa Baguio naman, minimum temperature nila posible hanggang 16 degrees Celsius. Mag-ingat pa rin po tayo, posible pa rin po yung mga thunderstorm activities sa hapon o sa gabi. Dito naman po sa may Palawan, aasahan din po natin generally fair weather conditions tayo, so magiging mainit po tayo, may thunderstorm lamang or mga biglaang buhos ng ulan sa hapon. Sa may Eastern, Central at dito rin po sa may Western Visayas, aasahan naman natin magiging makulimlim pa rin. May mga tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil naman sa easterlies. Kaya ang magiging temperatura po nila, posibleng umabot hanggang 32 degrees Celsius sa may Iloilo, 31 naman sa Cebu at 30 sa may Tacloban. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, asahan naman po natin magiging mainit. Kaya papalo po hanggang 33 at 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at sa may Davao. Dito naman sa may Puerto Princesa, asahan hanggang 32 degrees Celsius at dito naman sa may Kalayaan, 31 degrees Celsius maging sa Cebu at sa Cagayan de Oro City. Sa Tacloban naman posible hanggang 30 degrees Celsius. Para naman po sa ating sea conditions, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit mag-ingat po yung ating mga kababayan nasa po sa northern at eastern sections ng Luzon dahil posible nga po hanggang 2.1 meters yung kanilang mga pag-alon na delikado po doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ito naman po yung aasahan natin sa susunod pa na 3 araw. Yung highly unlikely pa rin naman po yung senaryo nga po ng track nitong bagyo. Ngunit inaasahan natin magkakaroon na po tayo ng maulap at maulang weekend. Lalong-lalo na dito sa may Bicol Region hanggang Sunday at dito naman sa Metro Manila hanggang Sunday din po yan. At doon nga po sa posibleng tahakin ng mga lugar doon sa may Northern at Central Luzon area, maaari po tayo makaranas ng mga bugso-bugsong hangin over the weekend. Ngunit pagsapit naman ng Monday ay makakaranas na tayo ng generally fair weather conditions. Dito naman po sa kanlurang bahagi ng Luzon, asahan po earliest magkakaroon na po tayo ng mga bugso-bugsong hangin at mga maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan by Sunday hanggang sa Monday po yan. Sa Visayas naman, aasahan din po natin by Saturday, may epekto na rin yung trough o yung extension ng mga kaulapan nitong posibleng maging bagyong Ramil by Saturday. So buong Visayas po, posible magkakaroon na po tayo ng mga pag-ulan. Ngunit pagsapit naman ng Linggo hanggang sa Lunes, asahan naman po natin magiging mainit at maalinsangan na may tsansa ng mga thunderstorm sa hapon o sa gabi. Dito naman sa kabuuan ng Mindanao, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon kahit magiging mainit po tayo, lalong-lalo na doon sa may southern side ng Mindanao, dito po sa may Metro Davao, maging dito po sa may Zamboanga, posibleng pumalo hanggang 34 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. At idagdag ko lang din po kung nandun po kayo, malapit sa mga bundok, ay posible pa rin po tayong magkaroon ng orographic lifting o yung pagtaas ng mga ang hangin natin na pupuwersa dun sa na makabuo po tayo ng mga kaulapan na posibleng maging mga thunderstorm. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta nitong mga thunderstorm activities po natin. Dito naman sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 5:35 p.m. at sisikat naman po bukas ng 5:48 a.m.